Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kumaril na po natin itong privilege speech ni Chis Escudero sa Senado mga kababayan. Regarding po doon sa privilege speech niya, tungkol po bakit daw takot na takot yung mga tao na banggitin yung pangalan ni Martin Romualdez, mga kababayan. Bakit nga kaya takot na takot ang mga congressman, senador, at once na nabanggit ito sa hearing, nagkakaproblema ang isang witness. Oo. Yan po ang nagiging tampulan ngayon. Kasi bakit? Takot na takot. Mga congressman man, mga senador man, o mga witness na magbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez, sigurado, hahanapan nila ng butas yan. Yan mga kababayan. Pakinggan lang naman natin si Chis Escudero mga kababayan. President, thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo.
Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng Kagawaran ng Agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control, and allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco. Yan po yung mga kababayan. Kasi nga po, binanggit na po ni Toby Chanco yan na pilit nilang pinapalabas yung budget ng 2025 bago mag-eleksyon para sa impeachment trial ni VP Sara. Kasi po talaga po may script eh. Kung titingnan nyo po, ang una-una pong nagsiwalat dyan sa pangalan ni Martin Romualdez ay ang mga Diskaya.
nung nag-witness doon sa Congress, pinapaalis yung pangalang Martin Romualdez at saka Saldico. At kailangan mga mababaling sa mga senador ang pag-iimbestiga. Ngayon po, alam naman po natin na kung sino yung tinutukoy nilang senador. Kasi nga, bago pa man yung impeachment trial ni BP Sara, talaga pong pinalutang na agad ito ni Tito Soto, yung mayroong senador na tumanggap ng donasyon sa isang kontratista. Ano po, di ba po? Pinapalutang po nila yun. Kasi nga po, ang gusto nilang mangyari nun para palitan si Chis Escudero. Ang nangyari, nung dumating yung 28th Congress, si Chis Escudero pa rin ang nanalo. So, hindi natuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Na sumabog ngayon ang mga flood control. Dumating ang Diskaya, siniwalat, mga congressman lahat ang tinanong na sangkot sa lahat sa flood control, substandard, goes, at patong-patong na 25% na korapto. Yun po. Ngayon, nung pagpatawag sa mga Diskaya doon sa Senado, doon sa Kongreso, biglang may nag-text kay Marcoleta na kailangan daw may mabanggit na senador. Script ito ni Martin Romualdez. Pagbalik, puro na bumaliktad na yung mga witness, puro na raw congressman. Pero sumabog na lahat sa media ang mga pangalan ng mga senador na sangkot. Nasaan ang pangalan ng mga ni Romualdez at saka Saldico? Wala kang marinig. Doon. Pero pag mag-witness ka, nabanggit mo yung pangalan ni Romualdez, patay kang bata ka. Dahil hahanapan ka nila ng buta. At ayon mismo sa chairman ng Blue Ribbon Committee, kailangang may imbestigahang mabuti si Orly Gutesa. Bakit? Pati notaryo, kini-question ninyo, Senador Lacson. Ano na nangyari sa'yo? Ha? Sa halip na pakinggan mo yung kwento, hinahanapan mo siya ng butas. Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Kaya nga mahirap talaga. Subukan kaya nila Martin Romualdez at Saldico maglakad dyan sa kalye ng walang bodyguard, wala sa sasakyan, maglakad lang sila ng normal. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila, mga kababayan. Iba po. Kasi ang tao hindi na po natutuwa. Dinadivert po nila yung mga issue doon sa mga donasyon ng mga kontraktor, ng mga senador. Ba't sigurado ba sila na hindi sila tumatanggap sa mga donasyon ng mga kontraktor? Pinipilit nilang dalhin sa Senado yung usapin. Pero hindi nila ayaw babanggit ang pangalan ng Romualdez at saka Saldico. Alam ko, balita ko yata ngayon, parang tinigil na po yata yung investigasyon doon sa Kongreso. Tungkol ang Blue Ribbon Committee na lang nagtsatsaga. Ay, hindi natin alam. Baka bigla din ihinto ni Lacson ito at saka ni Tito Soto. Alam mo naman mga tropa ito, lalo nang nabanggit na nga yung pangalan ni Romualdez, ni Sargento Gutesa. O paano na ngayon yan? Maniniwala pa ba tayo pag biglang hininto ito? Kaya nga dapat lang yan, Chis Escudero, lumabang ka, isiwalat mo na lahat ang nalalaman mo tungkol sa pamilyang Marcos na yan. Alam ko na tropa ka nila, barkada ka nila. Taga-hawak ka pa nga ng baso ni Lisa Marcos eh. Diba? Itayo mo naman yung kababayan mo. Mga taong bayan naman ang pagsilbihan ninyo ngayon. Para lang ito sa tao. Diba po mga kababayan? Sana Chis Escudero, kayong dalawa ni Marcoleta, lumaban po kayo. Nandito po ang taong bayan sa likod ninyo. Mga sir, kagalang-galang na senador. Lumaban po kayo kay Romualdez. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po.